So ngayon mga katinta is first natin gagawin dito sa ating channel at meron tayong gagawing unboxing. So bali meron po tayong nabiling helmet no na napaka-quality niya pero abot kaya. So hindi siya ganun kamahalan mga katinta pero goods na goods pa rin gamitin lalong lalo na po for adventure. Bali ang nabili po natin mga katinta is ito, SEC Freedom na bagong release po ng SEC. At i-unbox po natin at tingnan natin kung goods ba siya at pwede bang gamitin lalong lalo na po sa mga nag-adventure dahil this is an adventure helmet which is you can also use for motocross no, for entry level motocross sa mga trails, yan pwede po to. So huwag na natin patagalin at i-unbox na natin tong helmet na nabili natin. Yung so ito na po yung helmet at of course meron siyang kasamang clear lens at balaclava and from SEC. Yung side profile, ayan siya, front. Yan. So bali plain white po yung binili natin pero meron pa rin siyang graphics dito which is yung logo po ng SEC dito sa may bandang taas. Dahil puro black na po yung helmet natin sa collections natin wala pa akong puti. So yun, kumuha tayo ng kulay puti para may pandagdag sa collection natin. Ayan. So I'm not much of a graphic guy. Ang alam ko meron din naman graphics to mga to, may mga ibang designs pa pero sa akin kasi pagdating sa helmet is mas prefer ko ang plain colors. Ayan. So buksan natin yung kanyang visor. Ayan. At yan, dual visor siya mga kalinga. Ayan. Yan, size large po tayo at makikita dito sa likod yung kanyang DOT. Ayan, may DOT siya, may ICC sticker, and ano pa ba? Yung size, yan, 59 to 60. Yan. Side profile. Yan, ganyan po ang itsura niya. With the lens. At ang kanyang ayan, ayos. So yun na nga mga katinta, no? Gamit na po natin tong SEC Freedom at naka-mount na po siya sa ating helmet. Ang masasabi ko lang dito pag gamit mo big bike at nasa 100 kilometers ka na, maingay na siya. And hopefully no, sana maganda yung reception ng ating mic dito na naka-attach sa ating helmet, no? Dahil ang lakas ng wind noise, malakas siya. Pero ang gaganda naman kasi nito, magaan siya.
Hindi siya mabigat kagaya ng mga ibang SEC na dual sport, no. Siguro kung small bike ang gamit mo, okay na okay to. Pag pang off-road, okay na okay siya. Pero pag big bike, medyo hindi ako satisfied, kumbaga. Well, anyway, sa presyong 2,000 plus lang naman kasi, ganun talaga. You pay what you get. Kung di ko nagkakamali dito is nasa around 2,500 pataas ang presyo nito, no. Pang daily, okay, goods. Pero pag pang vlogging, no, hindi siya recommended, mga katinta. So mas prefer ko pa rin, mga katinta, siguro yung isang helmet na ginagamit natin na pang vlog. Pero gaya nga na sinabi ko, pag pang daily use na hindi mo naman gagamitin sa pagbablog, no, wala kang ilalagay na camera, okay siya, magaan. At naninibago nga ako actually dahil yung cross-track na helmet na gamit natin dati is mas mabigat kumpara naman dito. But anyway, syempre modular yun, nabubukas dito, pero ito kasi hindi, no. Pero dual visor siya at may lens din na detachable. Okay to, magaan. At around 1.5 something lang siguro yung kanyang kilo, no. Goods na to. Kasi yung cross track is nasa around 1.7 I think. Tapos lalagyan mo ba ng action cam, bibigat na. Ito magaan, napaka steady niya. Yun nga lang, wind noise ang kalaban mo rito. Pag lumagpas ka na ng 100, actually 80 kilometers na yung takbo natin ngayon, ramdam ko na yung ingay ng kanyang resistance ng hangin. Malakas. Ayan, 104 kilometers. Ayan, wala na, sobrang ingay niya na. Lamang po siguro, mga katinta, hanggang dito ko na lang tatapusin ang ating review.